Para saan ba yan? Sa school project lang. Ito, pre. Anong pangalan mo? Laki. Laki. Ilang taong ka na? 12. 12. Anong ginagawa mo sa buhay niyo? Wala, nag-aalis lang ng bike. Sweldo. Kahit anong pinapagawa sa akin. Bantay-bantay kalapate. Ganun. Anong trabaho ng papa mo? Wala. Nandun lang. Mama mo naman, anong ginagawa? Nag-iibig lang din. Naghihintay ng mga kaibigan niya. Papautang sa amin. Wala kang makain. Yung sweldo namin, talagang mababa. Magkano sila sweldo ng papa mo? Ng mama mo pala? Depende. Pag lalabas siya, 50. 80, yan. Ikaw ba nag-aaral ka pa? Boy, pwede bang mapakita lang sa camera? Kasi kailangan makita na nag-i-interview talaga ako. Upo ka muna dito. Okay lang ba? Sige. Sensya ka na sa istorbo Ayun na nga. Di mama mo, di ba labandera? Ikaw, anong ginagawa mo sa nag-aaral ka pa? Di na. Anong grade ang natapos mo? 5. Hanggang grade 5 ka lang? Buti ka pa, meron ako nakilala. Grade 3 pa lang. Na-interview ko rin siya. Yung isang araw lang, na-interview ko rin. Ano ba yung sinisweldo mo? Sumisweldo ka ba sa mga ginagawa mo? 20. 20 pesos lang. Nagkakasya na yun sa'yo? Oo, tapos ipag-ambag ko na sa magulang. Pinalitan na. Bali, yung tatay mo, di ba, walang ginagawa? Meron ka namang bang bisyo? Wala eh. Maraming nag-yaya sa akin pero hindi ko tinatanggihan ko talaga. Katulad lang yung mga niyayaya naman sa'yo? Mga chongke, rugby, sigarilyo, ganun. Pero hindi ko talaga gusto yung maging ganun. Bata-bata pa niyaya. Ilang edad yung mga nagyayaya sa'yo? Minsan, kasing edad ko, minsan may mas bata pa sa akin, mga 8 years old, 9 years old. Oh, ang bata naman nun. Ilan ko yung magkakapatid? 4. Ako ang panganay sa magkakapatid. Panganay ka pa? Kung sakaling pagbibigyan ka nga ng mag-aral sa mga magandang eskwelahan, ano bang gusto mo pa mag-aral? Oo, yun na nga ang gusto ko eh, kaya tinatanggihan ko lahat ng bisyo. Kasi sabi sa akin ng mga tao, yun, huwag ka titikim ng kahit ano, pag-aaral lang. Pero di ko talaga kaya makapag-aaral kasi wala akong pera. Tsaka yung mga magulang ko. So hanggang doon na lang muna. Maraming salamat, pare. Joshua pala, Joshua. Laki po. Salamat, balikan sa ginagawa mo. Maraming salamat. Na lang. Ayun nga, anong pangalan mo, tol? Ako? Wap. Ito lang, magkonting katanungan lang to. Una sa lahat, sa Saan yan? sa project ko sa Sosyo. Sosyo. Sa school project. Anong sosyo? Ano yun? Ito lang, tol. Anong trabaho mo? Wala. Wala akong trabaho. Nakikibiyahe lang ako ng tricycle eh. Hindi ako tiga dito. Bahay ito ng kaibigan ko. Mayaman yun. Ako, bahirap lang ako. Tiga dun ako sa Block 17. Block 17 more. Nag-iba yung bahay namin eh. Kasi nasa kalye lang kami. Magkano naman kinikita mo sa araw-araw? Pag nag-tricycle, Nagbabiyahe ka? kumikita ako siguro ng mga 150 pa, mga ganyan. Nagkakasya na ba sa inyong lahat yun? Hindi, ako lang mag-isa ako nagpo-produce ng pagkain ko eh. Asa yung mga magulang mo? Wala na, nasa Isabela. Anong ginagawa doon? Iniwan ka nila dito? Oo, doon na sila tumira kasi, dumawalis nga yung bahay namin. Yung mga kapatid mo? Wala na, hindi ko na alam kung nasaan na. Bali, ikaw na lang mag-isa talaga? Oo. Kaninong bahay naman yung tinitira mo ngayon? Bahay ng tropa ko dun sa squatter din, sa Moore Block 17. Eto, bali bahay ito ng tropa mo. Bahay ito ng tropa ko ni JR. Nakakaya naman, dito pa ako din nila. Okay lang yan, hindi naman magagalit yun. Kaya nga, ito lang, huling katanungan na lang. Sa tingin mo ba, ano sa tingin mo yung dapat mong gawin para hindi na maging ganito yung buhay mo? Yung ganyan na lang, painom-inom.
Eh, wala naman sigurong, ewan ko, basta kaya naman siguro lahat ng tao magbago eh. Mahirap lang, kapag, magtabad ng mga tao eh. Yun lang. Ngayon lang paano mo sisimulan. Oo, Hindi ko alam. hindi mo alam. Oo, yun nga. Hindi ko alam. Kasi hindi nga ako nakagraduate. Paano ako makakapagtrabaho? Diba? Tama. Kaya ang ganda na lang tol ha. Maraming salamat. Sige. Dito lang ako lalabas. Sige. Dyan, labas ka dyan sa gilid dyan. May dyan, may danga na rin dyan. Salamat. Ito namang susunod na mga interview ko ay humingi ako ng opinion o saloobin ng mga normal na estudyante ng iba't ibang eskwelahan kung anong tingin nila sa mga squatter na ito. Dito naman, nagkukuha ko ng saloobin o opinion ng isang normal na estudyante. My name is Kimi Enrico. I'm a second year nursing student in Fatima University. Ito ang una kong tanong sa'yo. Kapag sinabing squatter, ano yung unang pumapasok sa isip mo? Parang magulo, ganun. Kasi parang hindi sila gagawa ng mabuti. Kasi parang parang feeling ko, pag nakakasabay ako ng ganun, parang ma-hold up ako or pagtitripan ako or something. Masama na ba agad ang tingin mo sa kanila? Hindi naman totally kasi parang tao pa din naman sila. Ayun. Pero parang minsan lang, nakakatakot. Lalo na paggabi. Ano sa tingin mo yung epekto nila dito sa ating komunidad? Hindi epekto. Hindi ko alam. Parang siguro, parang nakakadagdag sa kahirapan. Parang ganun. Ito naman huli kong tanong sa'yo. Sa tingin mo ba, sino ang dapat sisihin sa pangyayari sa amin? Sa tingin ko, dapat sisihin ng mga magulang. Mga magulang nila. Dahil parang hindi naman sila lalaki ng ganun kung maayos sila na napalaki ng mga magulang nila. Saka parang yung mga nakikita ko sa lansangan na yung ibang nanay, parang ginagamit nila yung mga anak nila or inutusan nila yung mga anak nila na parang magbenta ng kung ano-ano. O kaya parang ginagamit nila yung mga baby nila para awaan sila tapos magbibigay sa kanila ng pera, ganun. Parang nangihingi ng limos. Parang kawaan ba? Parang ganun. Parang nakakaasar. Kasi parang hindi naman dapat tinatrata yung bata ng ganun. Na sana dapat inaalagaan sila or dapat ay ipaglaro sila sa mga kapwa nilang bata, ganun. Tapos yun. Parang imbis na ganun yung gawin nila, parang nagtatrabaho sila para sa kanila, sa magulang nila. Maraming salamat ha. Alright. Ate, pwede po magtanong? May tatanong lang ako para po sa project ko po. Ano pong unang pumapasok sa isip nyo kapag nakakita kayo ng squatter? Malungkot, siyempre. Akala ka